Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1401 hanggang Kabanata 1410. Kabanata 1401. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagulat ang mga mata. Ang binata na nagsabi ng mga salitang ito ay lalaban hanggang kamatayan kay Li Chenfeng. Sigurado ba siya? Dapat nating malaman na si Li Chenfeng ay nasa huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao, samantalang si Ye Han ay nasa unang yugto pa lamang ng kaharian ng makalangit na tao, bagamat natalo na ni Ye Han ang isang grupo ng mga batang Panginoon sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao gamit ang kanyang lakas sa rurok noong nasa panlabas na lungsod pa siya. Gayunpaman, kahit na ang kasalukuyang lakas ni Ye Han ay nakaabot na sa unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, medyo imposibleng matalo niya si Li Chenfeng na nasa huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Hayop na bata, masyadong mapagmataas ka. Ako, si Li Chanyan, ay tuturuan kita ng leksyon ngayon. Galit na galit ang lalaking may edad na, at isang malamig na aura ang binalot kay Ye Han, na mas malakas pa kaysa sa aura ng hari ng demonyo. Naramdaman ito, at mga alon ng balak na pumatay ang sumabog mula sa katawan ni Ye Han. Nakita ito, lahat ng mga mata sa paligid ay tumitig sa eksena, at lahat ay tumawa ng walang imak. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Qin Wudao, na laging kalmado, ay nagsabi, Li Chanyan, sa tingin ko ikaw ang mapagmataas, hindi ba? Talaga bang gusto mong pagalitin ang aking Panginoon? Hayaan mong sila mismo ang humawak sa mga bagay na ito. Ang iyong pakikialam, ano iyon? Matapos sabihin ito, sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang isang nakakatakot na lamig na tumatakip sa langit. Ang lamig na iyon, maging ang mga ekspresyon ng grupong ito ng mga malalakas na tao sa lungsod ng imperyo ay bahagyang nagbago. Ang emperador ay nagalit, sa lungsod na ito, iyon ay hindi mapipigilan. Nang marinig ito, nanginginig ang ekspresyon ni Li Chanyan. Tumingin siya kay Qin Wudao na naglalakad papalapit at nakaramdam ng isang malakas na presyon na dumarating. Kahit na siya ay nasa labas ng kabisera, hindi siya kalaban ng emperador na si Qin Wudao. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang paglalakad ng emperador na si Qin Wudao, naramdaman ng lahat ang pagmamahal niya sa binata at ang kanyang puso na protektahan ang kanyang alaga. Panginoong Emperador, ang aking pamilya Li ay hindi kailanman nanakit sa inyo, kaya huwag kayong mang-api ng sobra. Tinitigan ni Li Chanyan si Qin Wudao na may pangit na ekspresyon. Sa pagharap sa pinaka-nakakatakot na tao sa dinastiyang Dakilang Chu, hindi talaga siya nakakapagpukaw ng anumang lakas ng loob na lumaban. Kung makikialam ka sa mga gawain ng mga kabataan, ano kung apiin ko ang inyong pamilya Li ngayon? Ano kung sirain ko ang inyong pamilya Li? May kakayahan pa bang lumaban ang inyong pamilya Li? Nang aapi ang tingin ni Qin Wudao, isang maliit na pamilya Li, paano niya ito ilalagay sa kanyang mga mata? Nakatingin sa makapangyarihang lalaking may edad na, maraming tao ang nagulat. Para sa kabataang iyon, ipinakita rin ng laging mahinahong emperador na si Qin Wudao ang isang lubhang makapangyarihang panig na dinudurog ang iba. Mukhang ang posisyon ng binata sa mga mata ng emperador ay hindi talaga simple. Maraming tao ang palihim na nag-isip, bagaman ang laging mahinahong emperador, bagaman makapangyarihan, ay hindi pa kailanman naging ganito kamakapangyarihan para sa kahit sino tulad ngayon. Nakatingin sa makapangyarihang lalaki sa tabi niya, nakaramdam si Ye Han ng pagkagalaw sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng isang uri ng pagiging tapat sa katawan ni Qin Wudao. Ang pakiramdam na ito, naramdaman lamang ni Ye Han sa grupo ng mga tao sa China na nagmamalasakit sa kanya. Hehe, Panginoong Emperador, sa tingin ko mas mabuting ilantad na lang ang bagay na ito. Dahil ito ay bagay ng mga kabataan, hayaan nating sila mismo ang lutisin ito. Sa oras na ito, si Haring Li ay mahinang ngumiti, at ngumiti kay Qin Wudao. Nang marinig ito, si Qin Wudao ay walang pakialam na nagsabi, si Haring Li ay labis na nag-aalala, at natural na hindi ako makikialam sa bagay na ito, ngunit kung may mga api sa mahina, huwag sisihin ang emperador sa pag-aapi sa mahina. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginginig ang mga mata ni Li Chanyan, at sa ilalim ng senyales ng mga mata ni Haring Li, agad niyang inalis si Li Chenfeng mula rito, at nawala na parang bula sa isang iglap.
Nakita ito, isang balak na pumatay ang sumilay sa mga mata ni Yehan, si Li Chenfeng, tiyak na papatayin niya ito. Naramdaman ng balak na pumatay kay Yehan, sinabi ni Qin Wudao, bata, huwag kang magmadali kung gusto mong pumatay ng tao. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay hindi masyadong mahaba. Doon, maaari mong patayin ang sino mang gusto mo, nakasalalay ito sa kung mayroon kang kasanayan o hindi. Ang lakas. Nang marinig ito, si Yehan ay malamig na nagsabi, sino mang gustong pumatay sa akin, papatayin ko siya. Pagkatapos ay magpapasya ako sa buhay ni Li Chenfeng. Sa lungsod na ito, kung hindi ka walang awa, hindi ka makakatayo ng matatag. Mabuti kung naiintindihan mo, pero na, bumalik muna tayo, kung gusto mong pumatay ng tao, kailangan mo munang magkaroon ng lakas para pumatay ng iba. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Qin Wudao si Yehan at ang tatlo sa kanila sa kawalan sa ilalim ng mga titig ng mga matang iyon. Umalis, kung hindi niya kayang patayin si Li Chenfeng ngayon, wala nang ibang paraan si Yehan. Gayunpaman, ang banal na hayop na Vermilion Bird ay kusang loob na umatake sa kagubatan kanina, na nagpaurong sa Jiaolong na nasa kaharian ng hari ng demonyo, na nagdulot ng maraming pagdududa sa puso ni Yehan. Natatakot ako na ang banal na hayop na Suzaku ay hindi simple, o na ang apat na banal na hayop ay hindi simple, hindi pa niya talaga napagtanto ang mga ito. Nakita ang emperador na si Qin Wudao na nangunguna sa mga tao palayo, maraming tao ang may ekspresyon ng pag-iisip sa kanilang mga mukha. Ngayon, ipinakita talaga ng emperador ang gayong makapangyarihang panig para sa kabataang iyon, na nagparamdam sa labas ng mundo na ang tsismis na si Yehan at ang relasyon sa pagitan ng emperador at ng guro ay mas nakakumbinsi na hindi madali sa pagitan nila. Hehe, isang maswerteng tao. Mas maswerte kaysa sa batang iyon na si Wuya. Mahinang ngumiti si Haring Li, at agad na kumaway palayo, at pagkatapos noon, isa-isa ring umalis ang mga figure mula rito. Ang ekspresyon ni Chu Wazhen ay madilim. Ang lahat ng kanyang ginawa ngayon ay walang kabuluhan. Wala siyang nakuha na anumang pakinabang. Siyempre, kung si Li Chenfeng ay hindi nakialam, si Chu Wazhen ay maaaring nakakuha ng maraming ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang tukso na inilabas ni Chu Wazhen ay masyadong malakas. Hayop, Li Chenfeng? Ang prinsipe na ito ay talagang minamaliit ka. Ang lahat ng iyong ginawa ay masisira sa iyong mga kamay sa huli. Puno ng galit si Chu Wazhen. Matapos sabihin ni Yehan iyon, nalaman ni Chu Wazhen na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Li Chenfeng sa lahat ng posibilidad. Janj, sa pangunguna ni Qin Wudao, sina Yehan at ang tatlo ay bumalik dito. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa Janj, si Yehan ay nag-iisa na pumunta sa kanyang silid, at may napakaraming pagdududa sa puso ni Yehan tungkol sa pag-atake ng banal na hayop na Vermilion Bird sa kagubatan. Ang banal na hayop na Vermilion Bird, ang lakas nito ay maliwanag na hindi maihahambing sa lakas ng dragon, ngunit magagawa nitong paurong ang dragon, at maging matakot dito. Bukod dito, pagkatapos kumalma at mag-isip, si Yehan ay dumating sa isang nakakagulat na conclusion. Sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang apat na dakilang banal na hayop ay narito na noon, kung hindi nila malalaman ang mundong ito ng napakalinaw. Gayunpaman, sinabi rin noon ng banal na hayop na White Tiger na ang kanilang pamilya ng mga banal na hayop ay hindi kailanman makakapasok sa mundong ito, na medyo magkasalungat, o na ang apat na banal na hayop ay may itinatago. Kabanata 14:02. Bukod pa rito, nang magmula sa yin at yang na muling pagkabuhay na Pormasayon, ang banal na hayop na Suzaku din ang tumulong sa kanya, bakit kaya niya ito nagagawa? Maaaring pamilyar na ito sa pormasyong iyon. Suzaku. Sinimulan ni Yehan na subukang makipag-usap sa banal na hayop na Suzaku, ngunit sa tawag ni Yehan, ang banal na hayop na Suzaku ay hindi tumugon. Nakita ito, muli na namang nagsalita si Yehan, alam kong naririnig mo ako. Hindi pa tayo magkakilala ng isang araw o dalawa, at ang ating relasyon ay maituturing na magkasama sa buhay at kamatayan. Ayaw kong manatili sa dilim ng ganito, maliban na lang kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, sa tingin ko oras na para magkaroon tayo ng prangkang pag-uusap. Nang marinig iyon, ang tinig ni Suzaku ay hindi pa rin umalangaw-ngaw, na nagpangiti sa noo ni Yehan. Ngunit nang hindi masaya si Yehan, isang mahinang buntong hininga ang nagmula sa kanyang isipan, bata, bakit mo kailangang malaman ng napakalinaw ang maraming bagay? Minsan, ang pagiging masyadong marunong ay hindi magandang bagay. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, ang pag-alam at ang hindi pag-alam, ngayon sa mundong ito tayo'y nagtutulungan,
maaga o huli ay may araw na malalaman mo, at dapat mong malaman na gusto kong magplano ng maaga, ang mga bagay na wala sa aking kontrol ay nangyayari sa paligid ko, iyon ay isang panganib sa akin. Nang marinig ito, nanahimik si Suzuko, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsabi ito, maaari ko lang sabihin sa iyo ngayon, hindi lamang para sa aking kapakanan, kundi pati na rin para sa iyong kaligtasan upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga lahi ng halimaw sa hinaharap. Kapag ang ilang mga bagay ay nailantad, sa kontinente na ito, natatakot ako na wala tayong mapagtatagwan. Kaya, ang inyong apat na dakilang banal na hayop ay talagang may kaugnayan sa Yaozo. Tanong ni Yehan. Suzuko ang nagsabi, ang ugnayang ito ay lampas sa iyong imahinasyon, bata, ang ilang mga bagay ay hindi dahil hindi namin sinasabi sa iyo, ngunit wala itong kinalaman sa iyo. Sa pagkakataong ito para iligtas ka, natatakot ako. Sa madaling salita, magkakaroon ka ng mas kaunting pakikipag-ugnayan sa lahi ng halimaw sa hinaharap, at ang iyong lakas ay kailangang mapabuti sa lalong madaling panahon. Sa mundong ito, ang pag-asa sa walang sino man ay mas mabuti kaysa sa pag-asa sa sarili, at hindi kita matutulungan sa bawat oras. Kung maaari, mas mabuting bumuo ka ng iyong sariling lakas sa Yaoguang domain na ito, tulad ng iyong Tianlong sa mundong Chino. Si Yehan ay natural na nag-isip na tungkol sa pagtatayo ng kanyang sariling kapangyarihan, ngunit sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay parang kagubatan, ang unang bagay na kailangan ni Yehan ay ang pagpapabuti ng kanyang sariling kapangyarihan, kung hindi man kahit na itayo niya ang kanyang sariling kapangyarihan, huli na ito. Maaga o huli ay yuyurikon ito ng iba. Gagawin ko, sabi ni Yehan. Gayunpaman, ang gusto kong itanong sa iyo ay dahil ligtas mo akong nadala rito, kung gusto kong bumalik, may paraan ba para sa iyo? Nang marinig ito, sinabi ni Suzuko, kung gusto mong bumalik, hindi ka maaasahan sa akin lamang, maliban na lang kung ang iyong lakas ay maabot ang hindi masisira na estado, maunawaan ang kapangyarihan ng batas, at ang pinakamahalagang bagay ay ang maunawaan ang oras at espasyo. Immortal Realm, anong uri ng kaharian ito? Mausisa na tanong ni Yehan. Sumagot si Suzuko, ang batang lalaki mo ay malayo pa sa kahariang ito. Pagkatapos mong magawa ito, isipin kung paano babalik. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga tumutulong sa iyo ay maaaring sumamba sa kanya bilang isang guro. Ang taong ito ay hindi simple, tila may dugo siya ng emperador ng langit, bagaman ang dugong ito ay napakamanipis, ngunit sa maliit na lugar na ito, bihira na magkaroon ng ganitong uri ng dugo, marahil ay tutulong siya sa iyo sa hinaharap. Ang dugo ng emperador ng langit. Nagulat si Yehan. Mula sa bibig ni Qin Wu daw, alam na ni Yehan na ang emperador ng langit ay ang walang kapantay na pag-iral ng lahi ng tao, ngunit hindi ka panipaniwala na si Qin Wu daw ay may dugo ng gayong tao. Gayunpaman, kahit na wala nang sinabi si Suzuko, pinlano na ni Yehan na gawin iyon. Ang ginawa ni Qin Wu daw sa harap ng kagubatan ng halimaw ay naaprubahan na niya. Okay. Maaari mo akong tanungin kung hindi mo naiintindihan ang anumang bagay sa hinaharap, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong lakas ay dapat na mapabuti sa lalong madaling panahon, at ang yugto na para sa iyo ay dapat na mas malawak. Nang marinig ito, nagulat si Yehan, ang taong ito ay hindi na matutulog. Ngunit si Suzuko ay walang tinig, kaya hindi na may tanong pa ni Yehan. Sa looban, si Qin Wu daw ay nagmamasid sa rebulto ng emperador ng langit, habang si Mo Feiwo ay nagsasanay ng Feng Lei sword art, at si Leng Xingmo ay nagsasanay din ng paggamit ng espada sa looban. Ang dalawa ay nagsanay ng paggamit ng espada nang hindi nakakaistorbo sa pagmamasid ni Qin Wu daw sa rebulto ng emperador ng langit. Nang makita si Yehan na papalapit, kapwa huminto sina Leng Xingmo at Mo Feiwo, at si Yehan ay direktang naglakad sa likod ni Qin Wu daw, tumingin sa kanyang likod, at nagsalita ng malalim na tinig, Senyor, gusto kong sumamba sa iyo bilang aking guro. Nang marinig ito, nagulat sina Leng Xingmo at Mo Feiwo, naisip na ba ni Yehan ito? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, inilagay ni Qin Wu daw ang kanyang mga kamay sa likod niya, tumingin kay Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, at nagtanong, bata, naisip mo na ba ito? Tumango si Yehan, at sinabi, ang senior ay tapat sa akin, paano ko, Yehan, magiging uri ng taong hindi marunong magpakumbaba? Hehe, tinatawag mo pa rin akong senior, dapat mo bang baguhin ang iyong tono ngayon, bata? Mahinang ngumiti si Qin Wu daw. Nang marinig ito, ngumisi si Yehan, yumuko at yumukod, at sinabi, ang alagad na si Yehan ay nakilala na ang guro.
Sinuportahan ni Qin Wu daw si Yehan gamit ang dalawang kamay, at sinabing may ngiti, hindi ko kailangan ang mga pulang ritual na iyon para tanggapin ang mga alagad, basta't papasok ka sa aking paaralan, magiging alagad ko kahabang buhay, at ako ay magiging guro mo palagi, sapat na iyon. Opo, guro, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo na may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ito, si Mo Feiwo ay agad na tumakbo sa tabi ni Yehan, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing may masayang ngiti, Kuya Ye, dapat mo nang gawin ito matagal na ang nakararaan, ang pagsamba kay Mister bilang guro, sino ang mga ngahas na alagaan ka sa lungsod na ito? Ang pang-aapi sa iyo. Kung may manggahas na mang-api sa iyo, hayaan mong turuan sila ni Mister ng leksyon. Kabanata 1403. Ikaw na babae, sumamba sa guro bilang iyong guro. Hindi ko naman siya hiniling na panasan ng aking puwet. Kinurot ni Yehan ang mesla na tulay ng ilong ni Mo Feiwo, dahilan upang ang kabila ay gumawa ng mukha kay Yehan at ilabas ang mabangong dila. Sa oras na ito, inilagay ni Leng Xingmo ang isang kamay sa balikat ni Yehan, at isang ngiti ang sumibol sa kanyang malamig na mukha, at sinabi, mukhang dapat kong baguhin ang tawag ko sa iyo sa hinaharap, Junior Brother Ye. Kuya Leng. Inilagay din ni Yehan ang kanyang kamay sa balikat ni Leng Xingmo, at nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Si Qin Wu daw ay nakangiting nagsabi, kayo ay parehong aking mga alagad. Umaasa akong magtutulungan kayo sa hinaharap. Bagaman ang talento ni Star Eyes ay hindi kasing ganda ni Yehan, ito ay mas mabuti dahil sa isang kalmadong pag-iisip, hindi madaling maistorbo ng mga bagay sa labas, at buong puso na nagsusumikap sa landas ng paggamit ng espada. At Yehan, bagaman ikaw ay lubhang may talento, ngunit may mga nakakagambalang pag-iisip sa iyong puso, hindi ka makapagpakawala, kung kayo ay dalawa ay gustong umunlad, kailangan ninyong magsumikap sa inyong mga lugar na may kakulangan. Nang marinig ito, kapwa tumango sina Leng Xingmo at Yehan. Ginoo, paano naman ako? Maaari mo itong komentuhan. Tumingin si Mo Feiwo kay Qin Wu daw na may malalaking mata. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Qin Wu daw, walang mali sa iyo na babae, ang iyong talento ay hindi masama, at nagsumikap ka. Sa ilalim ng aking pagsasanay, bago ang ikalawang round ng digmaan ng 10 dinastiya, maaari kang makapasok sa kaharian ng langit at tao. Hindi ito malaki, ngunit nakasalalay ito kung ikaw na babae ay makakapigil. Nagliwanag ang mga mata ni Mo Feiwo, at dali-daling tumango, Ginoo, makakapigil ako. Mabuti iyon. Mahinang ngumiti si Qin Wu daw, tiningnan niya ang tatlong kabataan sa harap niya, at nakangiting sinabi, Bueno, mula ngayon hanggang sa ikalawang round ng digmaan ng 10 dinastiya, walang mahalagang bagay, at hindi ka pinapayagang umalis sa Jansh kung gusto mong umunlad, dapat mo munang matutunang magtiis. Nang marinig ito, nagkatinginan ang tatlo ni Yehan, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang tatlo sa kanila. Si Mo Feiwo ay nagpatuloy sa pagsasanay ng sining ng espada ng hangin at kulog, si Leng Xingmo ay nagsasanay din ng mga kasanayan sa espada, at si Yehan ay naglakad patungo sa rebulto ni Tiandi sa harap, dalhin ito sa iyong katawan, hakbang-hakbang, at simulan ang baluktot na paglilinang. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at sa loob lamang ng 3 araw, naramdaman ni Yehan na sa ilalim ng gayong sobrang intensive na pagsasanay, dahan-dahan niyang maaangkop ang bigat ng rebulto ng Emperador ng Langit, at ang kanyang sariling potensyal ay paulit-ulit na inspirasyon, si Yehan ay gumawa ng kaunting pag-unlad sa unang yugto ng kaharian ng tao noong araw na iyon. Bagaman ito ay isang maliit na hakbang lamang para kay Yehan, ito ay mas mabilis na kaysa sa kanyang tapat na paglilinang. Matapos matikman ang tamis, si Yehan ay hindi na lumalaban sa pamamaraang ito ng baluktot na paglilinang, ngunit nakadama ng pagkagumon sa halip. Sa ikalimang araw, ang bigat ng rebulto ng Emperador ng Langit ay walang problema para kay Yehan. Kung si Yehan ay kaya lamang dalhin ang rebulto ng Emperador ng Langit upang maglakad ng dahan-dahan noong nakaraang mga araw, ngayon ay kaya na niyang dalhin ang rebulto ng Emperador ng Langit ng dahan-dahan, nagsimulang tumakbo. Gayunpaman, ang mga komportableng araw na para kay Yehan ay hindi nagtagal. Kung gusto niyang mapabuti ang kanyang lakas, si Qin Wu daw ay hindi natural na hahayaan si Yehan na makalusot ng ganoon kakomportable. Sa ika-6 na araw, nang ipagpatuloy ni Yehan ang paglalakad sa buong looban na may rebulto ng Emperador ng Langit sa kanyang mga balikat, isang kakilakilabot na puwersa ng grabidad ay biglang bumagsak sa kanyang katawan. Parang ang rebulto ng Emperador ng Langit sa kanyang likod ay may timbang na daan-daang libong kilo, at ang kanyang katawan ay halos maduraj sa lupa. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Yehan, at ang mga ugat sa kanyang noo ay sumabog.
Habang bumabagsak ang grabidad, naramdaman ni Yehan ang chi at dugo sa kanyang katawan na umiikot, at ang dugo sa mga ugat ay tila sasabog, at ang kanyang buong katawan ay madurage. Ang puwersang ito ay sumabog. Sa sandaling ito, si Yehan ay hindi na makakahakbang pa, kaya niya lamang matiis ang puwersa ng pasibo, yumuko, at tumayo sa gitna ng looban. Sa sandaling ito, si Yehan ay pawis na parang ang lahat ng kahalumigmigan sa kanyang katawan ay sumangga sa sandaling ito. Sa sandaling ito, si Yehan ay sa wakas ay naniwala sa sinabi ni Leng Xingmo, ang mas nakakatakot ay darating pa. Sa gitna ng looban, si Qin Wu daw ay naglakad na may mga kamay sa kanyang likod. Tumayo siya sa harap ni Yehan, isang malakas na pamimilit ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kakilakilabot na grabidad kay Yehan ay nagmula sa lakas ng katawan ni Qin Wu daw. Bata, hindi ko sinabi sa iyong tumigil at magpatuloy. Maaaring hindi mo kaya ang kaunting paghihirap na ito. Tumayo si Qin Wu daw sa harap ni Yehan na parang isang mahigpit na guro, mahigpit. Nang marinig ang mga salitang ito, ang nakayukong baywang ni Yehan ay unti-unting gumalaw pataas, ang kanyang mukha ay namumula na at lubhang pula, ang kanyang mga hakbang ay dahan-daang sumulong, nangangahas na humakbang, bagaman ang distansya ay napakaliit, gayunpaman, si Yehan ay gumagalaw pa rin, hindi siya susuko ng madali, kahit na siya ay nagtitiis ng di maipaliwanag na sakit at pagpapahirap. Nang makita ito, si Mo Feiwu na nagsasanay ng espada ay nakaramdam ng kaunting pagkadismaya, at tinanong si Leng Xingmo, Kuya Leng, Kuya Ye, kaya niya bang tiisin? Nang marinig ito, sinabi ni Leng Xingmo, huwag kang mag-alala, napagdaanan ko na noon, walang dahilan kung bakit hindi niya ito kayang pagdaanan, kahit na ang proseso ay masakit. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng kakilakilabot na grabidad, muli na namang nagsimulang magsanay ng malupit si Yehan. Ngunit sa pagkakataong ito, 4 o 5 araw ang ginugol ni Yehan upang unti-unting masanay sa grabidad. Gayunpaman, ang pagbibigay ay direktang proporsyonal sa pagkuha. Sa ilalim ng gayong malupit na pagsasanay, ang potensyal ni Yehan ay paulit-ulit na piniga. Libo-libo, ay paulit-ulit na na-stimulate, at ang kanyang kaharian ay mabilis ding umuunlad, na umaabot sa rurok ng unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Sa panahong ito, sa gabay ni Qin Wu daw, ang lakas ni Mo Feiwu ay matagumpay ding umabot sa rurok ng Jiadying, at ang susunod na hakbang ay ang paglipat patungo sa kaharian ng langit at tao. Siyempre, habang lumilipas ang panahon, ang ikalawang round ng labanan ng 10 dinastiya ay papalapit na ng papalapit. Mula nang lumabas sa kagubatan ng halimaw, halos lahat ng mga batang Panginoon sa lungsod ng imperyo ay naghahanda para sa ikalawang round ng kompetisyon. At si Chu Wuzhen ay hindi kailanman pumunta sa Janj sa panahong ito. Sa Janj, sa gabay ng mahigpit na guro na si Qin Wu daw, ang tatlo ni Yehan ay patuloy na nagsasanay ng mabaliw, hindi naglakas loob na pabayaan, at ang intensity ng paglilinang ni Yehan ay nagiging mas malakas at mas malakas. Matapos tiisin ang ganitong uri ng grabidad, si Qin Wu daw ay kikilos upang dagdagan ang grabidad ng rebulto ng Emperador ng Langit, na nagpapahintulot kay Yehan na hamanin ang mga limitasyon ng kanyang katawan ng paulit-ulit. At sa araw na ito, nang ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay muli na namang piniga, isang marahas na bagong kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa katawan ni Yehan, ang kapangyarihang ito ay ang kapangyarihan ng gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Kabanata 1404. Pagsulong. Sa looban, lumiwanag ang ekspresyon ni Yehan. Ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang ay talagang abnormal. Ang paraan ay abnormal, at ang resulta ay abnormal din. Sa loob ng napakaikling panahon, nakapasok siya sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Si Kuya Ye ay nakagawa ng pagsulong. Hindi kalayuan, sina Mo Feiwu at Leng Xingmo, na nagsasanay ng kanilang mga espada, ay sabay na tumingin kay Yehan, at ang lakas na inilabas ni Yehan ay mas mapang-api pa. Ang batang ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Mahinang ngumiti si Qin Wu daw, at lubos siyang nasiyahan sa pag-unlad ni Yehan. Kaagad pagkatapos makapasok sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, inilagay ni Yehan ang rebulto ng Emperador ng Langit sa lupa, pumikit, at maingat na nadama ang nagwawalang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung ikukumpara sa nakaraang kapangyarihan, ang kapangyarihang ito sa kanyang katawan ay mas marilag pa, at nakaramdam si Yehan ng pagnanasang magpakawala. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, tumingin kay Qin Wu daw na nakatayo sa harap niya na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Guro, paumanhin. Ito ang resulta ng iyong sariling pagsusumikap. Ngumiti si Qin Wu daw. Naipasa mo na ang antas ng paglilinang ng grabidad, at hindi na kailangang subukang basagin ang limitasyon.
Ngayon na ang paglilinang ay umunlad na, ito ay tungkol sa 10 dinastiya malayo. May 10 araw pa ang natitira para sa ikalawang round ng labanan, sa panahong ito, magsikap tayo sa martial arts, mayroon akong isang hanay ng mga formula ng espada dito, pagkatapos itong basahin, maaari mo akong tanungin kung hindi mo naiintindihan ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, isang jade slip ang lumitaw sa kamay ni Qin Wudao, kinuha ni Yehan ang jade slip, ang kanyang kamalayan ay sumasaklaw sa jade slip, at pagkatapos, ang ilang karagdagang impormasyon ay lumitaw sa isipan ni Yehan. Sining ng espada ng langit. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. May dalawang galaw lamang sa hanay ng paggamit ng espada na ito, namely Zondi at Mietian. Alam ni Yehan mula sa Jade Slip na ang hanay ng sining ng espada ng langit na ito ay napakamakapangyarihan. Inaasahan na ito. Salamat, Guro. Gustong-gusto ni Yehan ang hanay ng sining ng espada ng langit na ito. Ang mga martial arts na sinanay ni Yehan noon, tulad ng Siyam na Antas ng Digmaan at Thunderbolt Destroyer Swordsmanship, ay tutulong kay Yehan habang umuunlad ang kanyang kaharian. Hindi na ito malaki, ang mas malalakas na martial arts lamang ang makapagpapalakas sa lakas ng pakikipaglaban ni Yehan. Sinabi ni Qin Wudao, kinuha ko ang hanay ng sining ng espada ng langit na ito mula sa isang malakas na tao noon, at ito ay napakamakapangyarihan. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa iyo na lumahok sa ikalawang round ng kompetisyon. Tumanggaw si Yehan, at sinabi kay Qin Wudao, Guro, may tanong ako, paano mapapabuti ang intensyon ng espada? Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Qin Wudao, maraming paraan upang mapabuti ang iyong intensyon ng espada, ngunit palaging pareho ang mga ito, at hindi mo maiiwasan ang salitang pag-unawa. Kung gusto mong mapabuti ang iyong intensyon ng espada, kailangan mo munang maunawaan ang tunay na kahulugan ng espada. Ang mga mandirigma at ang kanilang mga kasanayan sa espada ay magkakaiba, kailangan mong maunawaan ito sa iyong sarili, mas malalim ang iyong pag-unawa, mas malakas ang antas ng intensyon ng espada. Sinabi ni Yehan, Guro, maaari bang may mga antas para sa intensyon ng espada na ito? Siyempre meron. Sabi ni Qin Wudao, ang iyong kasalukuyang intensyon ng espada ay maituturing lamang na isang unang antas na intensyon ng espada, at kung umakyat ka, magkakaroon ka ng pangalawang antas na intensyon ng espada hanggang sa ikasyam na antas na intensyon ng espada, at sa itaas ng ikasyam na antas na intensyon ng espada ay isang kataas-taasang antas na intensyon ng espada, unti-unti mong mauunawaan ito sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Qin Wudao, tahimik na tumanggo si Yehan. Ang kanyang kasalukuyang intensyon ng espada ay maituturing lamang na pinakamahina, ngunit ano ang kanyang paraan ng espada? Ang puntong ito ay nagpalito kay Yehan. Kaagad, umiling si Yehan, pansamantalang iniwan ang ibang mga pag-iisip, at nagtuon sa sining ng espada ng langit. Sa ngayon, ang kanyang kaharian ay umabot na sa gitnang yugto ng kaharian ng langit at tao. Kung matagumpay niyang malinang ang sining ng espada ng langit na ito ay magiging malaking tulong para kay Yehan na lumahok sa ikalawang round ng kompetisyon. Ang oras ay lumipas na parang isang sandali, at sa isang iglap, dumating na ang oras para sa ikalawang round ng kompetisyon. Sa judge, ang mga nerbiyos ni Yehan at ng iba pa na naging tense sa kanilang pagsasanay ay sa wakas ay huminahon. Bukas na ang araw kung saan magsisimula ang ikalawang round ng kompetisyon. Sa mga unang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, bago makilala si Qin Wudao, naisip ni Yehan na si Mo Feiwo ay makakapasok sa tuktok ng jogging sa pinakamaraming bago ang ikalawang round ng kompetisyon, ngunit sa ilalim ng pagsasanay ni Qin Wudao, napilitan siyang patayin. Pumasok sa mga unang araw ng kaharian ng makalangit na tao. Sa looban, ang tatlo ni Yehan ay tahimik na nakatayo sa likod ni Qin Wudao. Sa sandaling ito, lumingon si Qin Wudao. Tiningnan niya ang tatlong batang mukha sa harap niya at sinabi, bukas na ang ikalawang round. Sa mga unang araw ng kompetisyon, ang tatlo sa inyo ay umunlad sa panahong ito, at kapag nakarating na kayo sa ring, kung kaya ninyong maabot ang lahat ay nakasalalay sa inyong sariling kakayahan. Guro, ano ang mga alituntunin para sa kompetisyon bukas? Tanong ni Yehan. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Qin Wudao, malalaman mo bukas, kayong tatlo, sina Xingmo at Yehan, hindi ako nag-aalala na hindi sila makakapasok sa ikatlong round, ngunit ikaw ay medyo mapanganib na babae, bibigyan kita ng regalo bukas. Isang hanay ng mga mamahaling baluti, ito ay magpapataas ng iyong mga pagkakataong sumulong. Lumiwanag ang mukha ni Mo Feiwo, at dali-daling sinabi, salamat Ginoo, si Feiwo ay tiyak na hindi kayo bibiguin. Sinabi ni Qin Wudao, okay, kayong lahat ay dapat maghanda ng mabuti ngayon.
Walang magbibigay sa inyo ng pagkakataong maghanda para sa ring bukas. Kapag natapos na ang ikalawang round ng kompetisyon, ang mga sumulong ay ipadadala sa larangan ng digmaan ng demonyo ng espada, at sa araw ding iyon, ang mga henyo mula sa iba pang siyam na dinastiya ay lilito din sa larangan ng digmaan ng demonyo ng espada, kung saan ang mga batang Panginoon mula sa mga pangunahing dinastiya ay magkakaroon ng isang paligsahan ng buhay at kamatayan, at ang labanan sa loob ay ang pinakamalupit. Larangan ng digmaan ng demonyo ng espada. Tanong ni Yehan, Guro, ano ang lugar na ito? Ngumiti si Qin Wu daw at sinabi, ang larangan ng digmaan ng demonyo ng espada ay isang panloob na mundo. Ang panloob na mundong ito ay nilikha ng unang higanti ng sekta ng espada, ngunit nawasak ito dahil sa pagsalakay ng isang makapangyarihang Panginoon ng demonyo. Kapag pumasok ka na sa larangan ng digmaan ng demonyo ng espada, at ang lokasyon ng labasan ay konektado sa lokasyon ng sekta ng demonyo ng espada, at ang mga nakalabas lamang mula sa larangan ng digmaan ng demonyo ng espada ng buo ay karapat-dapat na tanggapin bilang mga alagad ng sekta ng demonyo ng espada. Naiintindihan ko na. Mahinang tumango si Yehan, ngunit nang maisip niya na ang mga henyo ng iba pang siyam na dinastiya ay papasok din sa larangan ng digmaan ng demonyo ng espada sa araw ding iyon, napuno ng pag-asam ang puso ni Yehan. Nakita na niya ang mga henyo ng dakilang dinastiyang Chu, gaano kaya kalakas ang mga henyo ng iba pang siyam na dinastiya. Habang papalapit na ang ikalawang round ng kompetisyon, ang buong lungsod ng imperyo ay lubhang masigla. Isang grupo ng mga nangungunang henyo sa dakilang dinastiyang Chu ay magsisimula na ng isang kompetisyon. Ito ay matagal nang inaasahan ng maraming tao. Sa ngayon, sa malawak na lungsod ng imperyo ay halos nagsilbi bilang mga manunood mula sa mga pangunahing lungsod ng dakilang dinastiyang Chu, at mayroong isang malaking karamihan ng mga tao. Kabanata 1405. Sa buong lungsod ng imperyo, maririnig mo ang ganitong uri ng mainit na pag-uusap sa anumang sulok. Ang nilalaman ng mga pag-uusap na ito ay natural na hindi mahihiwalay sa ikalawang round ng kompetisyon. Ngayon ay magsisimula na ang ikalawang round ng kompetisyon. Sa paligsahang ito, sino sa huli ang mananalo ng kampyonato? Si Chu Huya ba? Mabilis na lumipas ang isang gabi, at sa madaling araw ng ikalawang araw, sa pangunguna ni Leng Xingmo, sina Yehan at iba pa ay nagmadaling pumunta sa lugar ng ikalawang round ng kompetisyon. Ang lugar para sa ikalawang round ng kompetisyon ay nasa panloob na lungsod, sa isang kapatagan na hindi kalayuan sa kagubatan ng mga halimaw. Ang lugar na ito ay napakalawak, at mayroong kabuoang 20 ring na tumataas dito. Sa harap nito, isang serye ng mga hagdan ang umaabot pataas, at sa tuktok ng mga hagdan ay isang malawak na mataas na plataporma. Sa sandaling ito, sa paligid ng 20 arena, ang walang katapusang mga figure ay nagtipon na upang palibutan ang lugar. Sa isang sulyap, mayroong marahil 10,000 mga manunood sa kapatagan na ito. Ang eksena ay lubhang kahanga-hanga, at ang mga figure ay makapangyarihan. Nang dumating ang tatlo ni Yehan at iba pa rito, nagulat din sila sa malawak na tanawin. Ang mga ito ay hindi 10,000 ordinaryong tao, ngunit 10,000 mga nagsasanay. Ang kanilang pagtitipon sa isang lugar ay nagdulot na ng pagiging magulong lahat sa hininga ng mundo rito. Ang nakasisilaw na sikat ng araw sa itaas ng langit ay tila hamina ng kaunti dahil dito. Ang tatlo ni Yehan ay dumaan sa karamihan at dumating sa harap ng karamihan. Sa harap ng 20 arena, mayroong napakaraming mahuhusay na mga master mula sa mga lungsod ng dakilang dinastiyang Chu na nakapasok mula sa unang round. Daan-daang tao. Gayunpaman, ang mga taong ito ay maaaring may kaunting pag-asa na sumulong sa ikatlong round. Ang mga batang Panginoon sa lungsod ng imperyo ay karaniwang nasa itaas ng kaharian ng makalangit na tao, at ang pinakamalakas sa mga taong ito ay nasa tuktok lamang. Ang mga mata ni Yehan ay umikot, at maraming henyo mula sa lungsod ng imperyo ang dumating na, tulad ni Chu Huazhen, Dao Tung, Ku Yuan, Xiao Yuangang, Zia Hanyo at iba pa. Bilang mga henyo sa lungsod ng imperyo, lahat sila ay may pribilehiyo, iyon ay, hindi nila kailangang lumahok sa unang round ng kompetisyon, at maaari silang direktang sumulong sa ikalawang round, samantalang ang mga tao mula sa mga malalaking lungsod ng dakilang dinastiyang Chu ay dapat lumahok sa unang round. Sa ikalawang round na ito ng kompetisyon, ang mga batang Panginoon mula sa panlabas at panloob na lungsod ay lilito. Gayunpaman, pagkatapos ng huling insidente sa kagubatan ng halimaw, ang panlabas na lungsod ay nawala ng maraming mga batang Panginoon. Sa oras na ito, ang mga mata ni Yehan ay napunta sa isang figure na nakasuot ng puting damit,
at kaagad, ang kanyang mga mata ay naging lubhang malamig. Si Li Chenfeng, ngayon ay dapat niyang patayin ang kalaban sa ring na ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Marahil ay nadama niya ang titig ni Yehan. Sa sandaling ito, tumingin din si Li Chenfeng kay Yehan. Nagkatinginan ang dalawa, at may balak na pumatay sa kanilang mga mata. Ang katawan ay nalock na ng isa pang balak na pumatay. Kuyuan. Ang mga mata ni Yehan ay lumipat sa katawan ni Kuyuan, at ang mga mata ng kabila ay malamig din na nakatitig sa kanya. Mukhang ang dalawang lalaking ito ay may masamang intensyon na sa iyo. Napansin ni Leng Xingmo ang eksena na ito, at mahinahon niyang sinabi. Nang marinig ito, ang mukha ni Yehan ay napuno ng lamig, at sinabi niya, okay lang, may masamang intensyon sila sa akin, at gusto ko rin silang patayin, Kuya Leng, saan kaya si Chu Wuya? Matagal nang gustong makita ni Yehan ang numero 1 henyo na kinikilala ng lahat sa dakilang dinastiyang Chu, ngunit hindi alam ni Yehan kung ano ang itsura ni Chu Wuya. Umiling si Leng Xingmo, at sinabi niya, hindi ko pa siya nahanap. May mga chismis na nagsasabing nag-retreat siya sa kaharian ng pagkakaisa ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung nagtagumpay siya. Kung nagtagumpay siya, ang taong nanalo ng kampyonato sa pagkakataong ito, wala nang iba kundi siya. Nang marinig ang mga salitang ito, nagyelo ang mga mata ni Yehan, kaharian ng pagkakaisa. Ang mga tao sa kahariang ito, natatakot ako na sa mga batang Panginoon dito, hindi talaga sila makakahanap ng kalaban. Sa buong mundo, ang mga tinig ng mga pag-uusap ay lubhang mainit, na nagwawalis sa paligid na parang isang marahas na alon, at ang mga tinig ng mga pag-uusap ay naging isa, at maraming mga mata ang nahulog na sa grupo ng mga taong dumating dito at magsisimulang lumahok sa ikalawang round ng kompetisyon. Tinitigan niya ang mga batang Panginoon sa kanyang katawan. Ngunit sa oras na ito, sa itaas ng lupa, ang mga figure ng mga malalakas na tao ay nagmula sa langit, may 9 na figure sa kabuuan, at ang mga tao sa harap ay partikular na nakakaakit ng pansin. Ang emperador na si Qin Wu Dao at si Haring Li Chu pagkatapos umalis, nilinis ng dalawa ang daan, at sa wakas ay pareho silang bumaba sa mataas na plataporma. Ang kanilang paglitaw ay nagdulot sa lahat ng mga mata ng mundo na tumuon sa kanila, at ang mainit na kapaligiran sa mundo ay unti-unting humina sa kanilang paglitaw. Sina Qin Wu Dao at Haring Li ay tumayo sa pinakaharap ng mataas na plataporma, at ang 7 iba pang mga tao ay tumayo sa likod nila, sa mataas na plataporma, maaari nilang makita ang lahat sa ibaba. Sa sandaling ito, sa ilalim ng titig ng langit at lupa, si Haring Li ay nakangiting nagsabi ng malakas, ang labanan ng 10 dinastiya ay isang malaking kaganapan ng ating dakilang dinastiyang Chu, at ito rin ay isang plataporma upang subukan ang lakas ng henyo ng ating dakilang dinastiyang Chu. Ngayon, ang ikalawang round ay magsisimula na. Ang malakas na tinig ni Haring Li ay kumalat sa buong mundo, upang marinig ito ng lahat sa kapatagan na ito ng malinaw. Alam ng haring ito na matagal na kayong naghihintay sa paligsahang ito. May ngiti sa kanyang mukha, tiningnan ni Haring Li ang titig na nanunood sa kanya, at nagpatuloy, gayunpaman, bago magsimula ang kompetisyon, ang haring ito may isang bagay na kailangang ipahayag, si Prinsipe Chu Wuya ay matagumpay na nakapasok sa kaharian ng pagkakaisa, kaya, para sa kapakanan ng pagiging patas ng kompetisyong ito, ang hari at ang emperador ay nagpasyang si Prinsipe Chu Wuya ay direktang sumulong sa ikatlong round. Mayroon ba kayong mga komento? Nang marinig ang mga salita ni Haring Li, ang mga ekspresyon ng mga tao sa mundong ito ay nagulat, at si Prinsipe Chu Wuya ay talagang nakapasok sa kaharian ng pagkakaisa. Bagaman may mga chismis sa buong dakilang dinastiyang Chu na si Prinsipe Chu Wuya ay umaatake sa kaharian ng pagkakaisa, walang balita na nagtagumpay si Chu Wuya, at ang sinabi ni Haring Li ay nagulat sa lahat. 23 taong gulang na estado ng Heya, ito ay maituturing na paglikha ng isang alamat sa kasaysayan ng mga henyo sa dakilang dinastiyang Chu. Kaharian ng pagkakaisa, talagang nagtagumpay siya. Ang mga mata ni Dao Tong ay puno ng lakas ng loob na lumaban, mas malakas si Chu Wuya, mas malakas ang kanyang paniniwala na gustong talunin ang kalaban. Ang mga mata ni Yehan ay bahagyang nag-concentrate. Ang mga salita ni Haring Li ay lubos na nagulat sa kanya. Ang isang kaharian ng pagkakaisa ay maaaring magwala sa anumang mga kalahok dito. Gayunpaman, para sa mga salita ni Haring Li, ang mga taong dumating sa kompetisyon ay walang pagtutol. Kung ang isang master ng kaharian ng pagkakaisa ay lumahok sa ikalawang round, natatakot ako na maraming tao ang mawawalan. Sa kabaligtaran, kung wala si Chu Wuya, maraming ang mga pagkakataon ng lahat na sumulong ay tumaas. Kabanata 1406
Nakita ito, sa mataas na plataporma, ngumiti si Haring Lee at sinabi, dahil wala kayong mga pagtutol, si Prinsipe Chuuya ay direktang papasok sa ikatlong round. Matapos sabihin ito, nakita ko ang magandang balabal ni Haring Lee na kumaway pasulong, at sa isang iglap, sa ere sa harap ng mataas na plataporma, isang tila transparent na piraso ng papel ang lumaki ng walang hanggan sa ere. Ito ang rune ng aklat ng langit. Nakita ito, maraming tao ang palihim na nag-isip sa kanilang mga puso. Sa ikalawang round ng digmaan ng 10 dinastiya, ang rune ng aklat ng langit ay lilito sa araw na ito dahil ang mga kalaban sa paligsahang ito ay hindi tinutukoy ng mga tao, ngunit ng mga tao. Ito ay isinulat ng araw na ito. Ang mga mataniyehan ay napunta sa pattern ng aklat ng araw na iyon. Ang pattern ng aklat ng araw na ito ay parang isang manipis na piraso ng papel, parisukat ang hugis, at mayroong isang tiyak na antas ng transparency. Matapos lumaki sa ere, ito ay parang isang screen, nakalutang sa ere. Yehan? Ito ang Celestial Strip Pattern, na ginamit na sa ikalawang round ng digmaan ng 10 dinastiya, dahil sa ikalawang round na ito ng kompetisyon, ang ating mga kalaban ay hindi tinutukoy ng mga tao, ngunit ng Celestial Strip Pattern, ang itinalagang kalaban ng Celestial Strip Wen ay kung sino man ito. Sa tabi ni Yehan, sinabi ni Leng Xingmo. Ang galing! Namangha si Mo Feiho, ikiling ang kanyang ulo at sinabi, Kuya Leng, hindi ba pareho ang pattern ng aklat sa isang tao ngayon? Tiyak na makakalaban mo kung sino. Nang marinig ito, sinabi ni Leng Xingmo, babae, hindi ito kasing misteryoso ng sinabi mo. Ang pattern ng aklat ngayon ay isang walang lasang kayamanan na pinino. Hindi man lang ito sandata. Bukod sa pagpili ng mga kalaban ng random, wala nang iba pang layunin, ngunit ang mga sasali sa ikalawang round ay dapat iwanan ang kanilang mga pangalan sa pattern ng aklat ng araw na iyon, kung hindi, ang pattern ng aklat sa langit ay hindi makakakuha ng kung sino ang lalaban sa kanino. Nang marinig ang mga salita ni Leng Xingmo, sinabi ni Yehan, Kuya Leng, kung ikaw ay malas, kung makaharap mo ang isang tao tulad ni Dao Tong sa sandaling maglaro ka, hindi ka ba matatalo? Sinabi ni Leng Xingmo, Junior Brother Ye, masasabi mo rin ang pareho, ngunit kung makakaligtas ka, hindi mahalaga kung matatalo ka sa isang laro. Ang alituntunin ng ikalawang round na ito ng kompetisyon ay ang 20 tao lamang ang mapipili upang sumulong sa ikatlong round. Ang mas maraming maasahang tao ay susulong, sa kabaligtaran, kung sila ay masyadong matatalo, sila ay nakalaan na makaligtaan ang ikatlong round. Matapos magsalita si Leng Xingmo, sinabi ni Haring Lee lang sa mataas na plataporma, sa ikalawang round ng mga alituntunin, ang taong may pinakamaraming sunod-sunod na panalo ang mananalo sa unang lugar, at iba pa. Kung ang ranggo ay nasa ika-20 kung hindi ka makakapasok sa ikatlong round, ngayon, lahat ng mga kalahok ay iwanan ang kanilang mga pangalan sa mga banal na kasulatan, at magsisimula na ang kompetisyon. Nang marinig ang mga salita ni Haring Lee, sa isang iglap, isa-isa na ang figure ay nagmadaling patungo sa pattern ng banal na aklat sa ere na parang isang bog zone ng hangin, daan-daang mga figure ang sabay-sabay na gumalaw, at ang mga kumikislap na figure ay naging nakakaakit na tanawin ng mundo, at pagkatapos, ang ilang mga tao ay naglabas ng kanilang mga espada, mga sibat at isinulat ang kanilang mga pangalan sa pattern ng aklat ng araw na iyon. Tawa. Sa ere, hinugot ni Yehan ang espada ng kahabaan ng buhay, at isinulat ang kanyang pangalan sa banal na kasulatan ng araw na iyon. Kaagad, ang dalawang salitang Yehan ay lumitaw sa banal na kasulatan ng mga banal na kasulatan na parang isang tatak na hindi maaaring mabura. Hindi nagtagal nang ang mga figurang lumilipad sa langit ay bumaba sa lupa, nakita ko na mayroong maraming siksik na mga pangalan sa pattern ng aklat noong araw na iyon, tulad ng mga karakter na Polaka, na lahat ay nakaukit sa pattern ng aklat. Kaagad, sa ilalim ng titig ng lahat, ang isang kakaibang puwersa ay unti-unting kumalat sa pattern ng banal na aklat, at ang buong pattern ng banal na aklat ay nagsimulang manginig, at pagkatapos, ang mga salita ay mabilis na nag-shuffle, nag-disassemble, at muling inayos. Ang pattern ay kumikislap, nakasisilaw sa mga manunood. Hindi nagtagal, ang mga banal na kasulatan na nakalutang sa ere ay tumigil, at ang mga pangalan ay nagsimulang muling lumitaw ng maayos. Sa oras na ito, natuklasan ng lahat na ang mga nakakalat na pangalan kanina ay inayos ng maayos. Ang dalawang pangalan ay isang grupo na lumilitaw sa tuktok ng pattern ng banal na aklat. Gayunpaman, mayroong 20 grupo lamang ng mga pangalan na lumilitaw sa ngayon, iyon ay 40 tao. Tinitigan ni Yehan at iba pa ang pattern ng aklat noong araw na iyon.
Sa 20 grupo ng mga pangalan, hindi inaasahang natagpuan ni Yehan ang kanyang sariling pangalan, ngunit ang mga pangalan ni Leng Xingmo at Mo Feiwo ay hindi lumitaw. Nakita ito, sinabi ni Leng Xingmo, Junior Brother Ye, mukhang ikaw ang unang maglalaro. Tumango si Yehan, at ang pangalang bumuo ng isang grupo sa pangalan ni Yehan sa pattern ng aklat noong araw na iyon ay isang pangalan na tinatawag na Chen Tian. Kaagad, sa harap ng ring, matapos mahanap ng ilang mga kalahok ang kanilang mga pangalan sa pattern ng aklat, nagmadali silang patungo sa ring isa-isa, at si Yehan ay nagmadali rin sa parehong ring. Sa isang iglap, ang mga figure ay lumitaw sa lahat ng 20 arena. Sa arena na para kay Yehan, mayroong isang binata na nagngangalang Chen Tian na nakatayo sa tapat niya. Tulad ni Yehan, siya ay nakapasok din mula sa unang round. Sa sandaling ito, ang binata na nagngangalang Chen Tian ay nakaharap kay Yehan yumukod at sinabi, Yehan, kilala kita, kapuri-puri ka sa pagkatalo sa mga master ng panlabas na lungsod sa loob ng isang araw, ngunit hindi ako susuko ng madali, tingnan natin. Tawa. Bigla, isang malamig na liwanag ng espada ang lumipad mula kay Yehan, na direktang sumalakay sa mukha ni Yehan. Nakita ito, ang figure ni Yehan ay nanatiling hindi gumagalaw. Nang ang sinag ng liwanag ng espada ay lumapit, pinagsama ni Yehan ang kanyang dalawang daliri, at isang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumabog kaagad, na naglalayon sa pag-atake ni Chen Tian. Kaagad, nakita ni Yehan parang pagtusok sa isang piraso ng papel, madaling winasak ng enerhiya ng espada ang pag-atake ni Chen Tian, at ang enerhiya ng espada ay nagpatuloy sa pag-atake sa katawan ni Chen Tian ng walang humpay. Boom! Isang mapurol na tunog ng pagbangga ang nagmula sa katawan ni Chen Tian, at sa susunod na sandali, ang kalaban ay napalipad na mula sa ring ng espada ni Yehan. Nakita ito, ang figure ni Yehan ay sumugod pababa, tumayo sa tabi ni Leng Xingmo at Mo Feiwo, at tumingin patungo sa pattern ng aklat noong araw na iyon. Matapos talunin ni Yehan ang Chen Tian na iyon, si Yehan's isa, ang lumitaw sa pangalan, na nangangahulugang nanalo siya ng isang laro. Ang ilang iba pang mga kalahok na natalo ang kanilang mga kalaban ay mayroon ding isa sa kanilang mga pangalan, at ang mga pangalan ng mga kalahok na natalo sa isang laro pagkatapos ay magkakaroon ng -1 para sa mga namatay na kalahok, ang kanilang mga pangalan ay automatikong mawawala mula sa banal na kasulatan. Pagkatapos, habang ang mga kompetisyon sa mga arena ay natapos, ang ilang mga pangalan ay muling lumitaw sa tuktok ng pattern ng banal na aklat, muling inayos sa isang grupo, at napili ng random. Kabanata 1407. Sa 20 arena, ang tunog ng mga naglalagablab na labanan ay sumabog isa-isa, ang mga figure ay kumikislap sa mga arena, at ang tunog ng mga nagbabanggaan na espada ay nag-ugong sa buong mundo. Habang lumilipas ang panahon, sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay nakalaban din sa panahong ito, ngunit ang kanilang mga kalaban ay hindi malalakas. Si Mo Feiwo ay nakaharap sa isang kalahok mula sa ibang lungsod, samantalang si Leng Xingmo ay nakaharap sa isang kalahok mula sa ibang lungsod. Tulad ni Yehan, pareho silang nanalo ng napakadali. Sa oras na ito, ang pangalan ni Yehan ay muling lumitaw sa pattern ng Tianshu, at ang kanyang kalaban ay isang batang Panginoon mula sa ibang lungsod. Sa pagharap sa mga taong ito, si Yehan ay walang naramdaman na presyon at nagpatuloy sa panalo. Sa pattern ng banal na aklat, ang mga bagong pangalan ay patuloy na lumilitaw, at ang ilang mga tao ay patuloy na ina-update ang kanilang mga record. Siyempre, ang mga pangalan ng ilang mga tao ay unti-unting nawawala sa pattern ng banal na aklat. Habang lumilipas ang panahon, bago pa niya ito nalaman, si Yehan ay nanalo na ng 5 sunod-sunod na laro, at ang bilang na 5 ay lumitaw sa kanyang pangalan, ngunit mayroong ilang mga tao na nasa itaas ni Yehan sa ranggo, tulad ni Nadao Tong, siya isang bilang na 9 ang lumitaw sa pangalan, na partikular na nakakaakit ng pansin sa pattern ng aklat noong araw na iyon. Sa sandaling ito, sa tabi ng pangalan ni Yehan, lumitaw ang isang pangalan na lubos niyang kakilala, si Xu Chanzhao. Sa ilalim ng arena, tiningnan ni Yehan ang kalaban na lumitaw sa tabi ng kanyang pangalan, at sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay si Xu Chanzhao, isang henyo mula sa panlabas na lungsod. Nakita ito, si Yehan ay may mapang uyam na ngiti sa kanyang mukha. Direkta siyang naglakad patungo sa isang walang laman na arena, lumingon, at tumingin pababa. Kaagad, nakita ni Yehan si Xu Chanzhao na nakatayo kasama si Feng Wuyong. Gayunpaman, sa sandaling ito ang ekspresyon ni Xu Chanzhao ay napakapangit. Ang kanyang kalaban ay si Yehan. Noong huling beses na hinamon ni Yehan ang mga batang Panginoon mula sa panlabas na lungsod, hindi siya naglakas loob na lumaban. Paano naman ngayon?
Sa ilalim ng gayong mga titig, si Xu Chanzhou ay napilitang tumakbo patungo sa ring. Nawala na siya ng mukha minsan at hindi na siya maaaring mawala ng mukha sa ikalawang pagkakataon at ito ay nasa isang napakahalagang okasyon pa. Siya at ang panlabas na lungsod ay tatawanan siya, si Xu Chanzhou, at maging ang pamilya Xu. Yehan? Ako? Xu Chanzhou? Ay hindi iniisip na ako ang iyong kalaban, ngunit hindi kita hahayaang manalo ng ganoon kadali. Sa tapat ni Yehan, si Xu Chanzhou ay malamig na umienjeos at hinugot ang kanyang espada. Nang marinig ito, si Yehan ay ngumiti at sinabi, Xu Chanzhou, sa tingin mo ba ay mayroon kang kakayahang iyon? Matapos sabihin ito, ang isang kamangha-manghang intensyon ng espada ay sumabog mula sa katawan ni Yehan. Ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay nagsama-sama sa isang maliwanag na liwanag ng espada na nagkenden sa palad ni Yehan. Sa pagharap kay Xu Chanzhou, si Yehan ay hindi na kailangang hilahin ang iyong espada. Sa ring, ang ekspresyon ni Xu Chanzhou ay madilim. Bigla siyang sumigaw, itinaas ang kanyang espada, at biglang sumugod patungo sa katawan ni Yehan gamit ang espada. Ang malamig na liwanag ng espada ay sumalakay kay Yehan. Gayunpaman, bago ang sinag ng liwanag ng espada ay mahawakan ang katawan ni Yehan, ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan sa palad ni Yehan ay bumagsak na parang kulog. Boom! Ang nakakatakot na espada ay tumama sa pag-atake ni Xu Chanzhou, dinurog ang pag-atake ni Xu Chanzhou sa lahat ng paraan, ang kanyang mukha ay namutla, siya ay nagsuka ng dugo, at direktang nahulog mula sa mataas na ring lumipad siya pababa at bumagsak ng husto sa lupa, pagkatapos ay pumikit siya at nawala ng malay. Nakita ito, ang isang ekspresyon ng takot ay sumilay sa mga mata ng maraming batang Panginoon mula sa panlabas na lungsod. Lahat sila ay natalo na ng isa't isa noon, at alam nila kung gaano kalakas ang kalaban, ngunit ngayon, ang lakas ni Yehan ay nakapasok na sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Ang ganitong uri ng lakas ng pakikipaglaban ay mas malakas at di maiisip. Ang hayop na ito ay tila gustong magbigay ng malupit na suntok sa mga may sama ng loob sa kanya. Ang ekspresyon ni Feng Wuyong ay madilim. Bagaman ang espada ni Yehan kanina ay hindi pumatay kay Xu Chanzhou, ang kasunod na labanan ay mabagal. Si Chanzhou ay nakalaan na hindi na makakilahok pa. Sa ring, si Yehan ay sumugod pababa at lumapit sa tabi ni Leng Xingmo. Sa oras na ito, si Mo Feiwo ay nakikipaglaban sa isa pang arena. Sa ngayon, si Yehan ay nanalo na ng 6 na sunod-sunod na laro, at si Leng Xingmo ay pareho kay Yehan. Si Mo Feiwo ay nanalo ng 5 sunod-sunod na laro. Sa sandaling ito, ang kalaban ni Mo Feiwo sa arena ay isang batang Panginoon mula sa panlabas na lungsod, at ang kakayahan sa pakikipaglaban ng dalawa ay halos pareho. Sa huli, si Mo Feiwo ay halos natalo ang kalaban. Ang kanyang mamahaling baluti, si Mo Feiwo, ay hindi nasaktan. Sa mga sumunod na panahon, sina Yehan at ang tatlo sa kanila ay nakaharap sa ilang mga kalaban, ngunit mula simula hanggang ngayon, sina Yehan at Leng Xingmo ay hindi pa rin natatalo kahit isang laro. Si Mo Feiwo ay natalo ng isa, at siya sa kasamaang palad, nakaharap niya si Chu Wuzhen. Sa sandaling ito, si Yehan ay nanalo na ng 10 sunod-sunod na laro, samantalang ang 10 sunod-sunod na panalo ni Leng Xingmo ay nasa ring pa rin. Sa pagkakataong ito, nakaharap ni Leng Xingmo si Han Sito, at naglaro ang dalawa sa isa't isa na nakakuha ng karamihan sa atensyon. Pagkatapos ng lahat, kung si Leng Xingmo man o si Han Sito, pareho silang mga nangungunang eksperto sa panloob na lungsod. Sina Leng Xingmo at Han Sito ay naglalaban. Mukhang magtatagal pa bago magdesisyon ang dalawa sa nagwagi, ngunit ang mga pagkakataon ni Leng Xingmo na manalo ay dapat na mas mataas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng emperador. Pinapanood din ni Yehan ang labanan ni Leng Xingmo at Han Sito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yehan si Leng Xingmo na humugat ng kanyang espada. Ang kanyang espada ay napakabilis. Ang bilis ay halos makapagliligaw sa paningin ng kalaban. Ang mga tao ay hindi masasabi ang katotohanan mula sa kasinungalingan, at ang naglalagablab na liwanag ng espada lamang ang makikita sa buong arena. Gayunpaman, habang pinapanood ni Yehan ang labanan ni Leng Xingmo at Han Sito, ang kanyang bagong kalaban ay muling lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Yehan ay si Li Chenfeng. Nang makita ang pangalan ng kalaban na kumikislap sa pattern ng aklat noong araw na iyon, isang malupit na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Yehan, at ang isang kamangha-manghang balak na pumatay ay sumabog din mula sa kanyang mga mata. Lumabas siya sa arena at bumagsak sa arena na may isang pagsabog. Li Chenfeng, umakyat ka at mamatay. Sa ring,
Ang titig ni Yehan ay nakatuon sa posisyon ni Li Chenfeng na parang isang matalas na espada, at ang napakalaking balak na pumatay ay hindi mapigil ang sumabog mula sa kanya. Nang marinig ang mga kulog na tinig na ito, maraming tao ang nagulat. Lahat ng mga mata ay nasa ring kung saan naroon si Yehan. Sa sandaling ito, isang puting anino ang umakyat sa ring na may malamig na aura, at tumayo sa tapat ni Yehan. Kabanata 1408. Si Li Chenfeng at ang Yehan na iyon. May mga tsismis na ang dalawa sa kanila ay may malalim na sama ng loob. Narinig ko na si Yehan ay halos mapatay ni Li Chenfeng noong nakaraang pagkakataon sa kagubatan ng halimaw. Hindi ko alam kung totoo ito. Hehe, totoo man o hindi, ang pagtingin sa itsura ng dalawang taong ito ay parang nagkikita ng mga kaaway sa buhay at kamatayan. Mayroong tiyak na isang kahangahangang paligsahan sa pagitan ng dalawa sa kanila. Sa ilalim ng titig ng mga titig na ito, tiningnan ni Li Chenfeng si Yehan na may malamig na mukha, at hinugot ang kanyang espada. Noong nakaraang pagkakataon ay masyadong mapalad ka para hayaang mamatay ka, sa pagkakataong ito ay tiyak na papatayin kita sa harap ng lahat. Tungkol sa iyo, pareho rin ang aking intensyon. Kung hindi kita papatayin, hindi ko talaga kayang lunokon ang masamang hangin na ito. Mukhang mapanganib si Yehan, at dahan-dahan niyang hinugot ang espada ng kahabaan ng buhay na hindi pa nahahawakan mula sa talim simula nang magsimula ang kompetisyon. Lumabas, malamig na liwanag. Bigla, nakita ko ang katawan ni Li Chenfeng na gumalaw, parang isang bug zone ng hangin na umuungal patungo kay Yehan. Ang nagyayalong hininga ay nakadagdag, ang kanyang espada ay parang kulog, at ang kanyang katawan ay parang isang bug zone ng hangin. Ang lakas ng hangin ay natural na napakamakapangyarihan, ang espada ay umindayog, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tila sisirain ang katawan ni Yehan. Li Chenfeng, ngayon ang araw ng iyong kamatayan sa susunod na taon. Tawa. Ang espada ng kahabaan ng buhay ay humiwi na parang isang pares ng mga espada. Sa pagharap sa pag-atake ni Li Chenfeng, pinalabas ni Yehan ang kapangyarihan sa kanyang katawan ng mabaliw. Sa isang iglap, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay nagbanggaan, at ang naglalagablab na aura ng paggamit ng espada ay nagwalas sa buong arena. Ang parehong tunog ng pagbangga ay umalingaw-ngaw din ng sabay. Whoosh! Sa isang iglap ng kumalat ang gamulong panginginig, ang katawan ni Li Chenfeng ay biglang itinulak pabalik, dahilan upang lumitaw ang isang madilim na tingin sa kanyang mapanganib na mukha. Li Chenfeng? 30 taon sa Hedong at 30 taon sa Hexi, may kasabihan, ibabalik ko ito sa iyo ngayon, ang pagpatay sa iyo ay hindi mas mahirap kaysa sa pagpatay sa isang aso. Ang tinig ni Yehan ay umalingaw-ngaw mula sa arena, at ang nakakatakot na aura ng paggamit ng espada ay sumabog sa langit na parang mga alon. Naramdaman ng nakakatakot na aura, nagyelo ang mga mata ng maraming tao. Tawa. Sa ring, matapos mahulog ang tinig ni Yehan, ang kamangha-manghang aura ng paggamit ng espada ay sumabog sa langit na parang mga alon, at kaagad, ang nakakatakot na espada ay humiwa pababa na may kapangyarihang makakasira sa langit, kung saan si Li Chenfeng ay naitulak pabalik sa sandaling ito, ang nakakatakot na liwanag ng espada na ito ay direktang bumagsak patungo sa kanya. Ang lakas ng espada. Naramdaman ng kapangyarihan ng espada ni Yehan, nagyelo ang mga mata ng mga nakatitig sa kanya. Nabalutan ng kamangha-manghang liwanag ng espada, ang isang ekspresyon ng pagkamangha ay sumilay sa madilim na mukha ni Li Chenfeng. Matapos masulungan ni Yehan ang gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay napaka-nakakatakot. Kaagad, ang mukha ni Li Chenfeng ay malupit, sumigaw siya ng malakas, ang bilis ng pag-urong ay tumigil, at ang mga layer ng liwanag ng espada ay sumabog mula sa kanyang katawan, na nagsama-sama sa isang 3 o 4 na zang na mahabang puting enerhiya ng espada upang salubungin siya. Pinatay siya ni Yehan gamit ang pag-atake ng espada na iyon. Ang paggamit ng espada ng taong ito ay hindi mahina. Sa oras na ito, maraming eksperto sa panloob na lungsod ang nakaramdam din ng aura na sumabog mula sa paligsahan ni Yehan at Li Chenfeng. Ang kapangyarihang ito ay nagparamdam sa kanila ng pambihira. Ang grupong ito ng mga nangungunang master sa kanilang panloob na lungsod. Mukhang nakapasok na siya sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, at ang kanyang lakas ay lubos na tumaas, ngunit kung si Li Chenfeng ay walang kakayahang patayin siya at makaharap ako, tiyak na hahayaan niyang ibuhos ang kanyang dugo sa ring. Walang pakialam si Ku Yuan tungkol sa huling pagkakataon na pinatay ni Yehan si Yu Wenlai sa harap niya sa kagubatan ng halimaw, kailangan niyang bayaran ni Yehan ang presyo para sa ganitong uri ng sampal sa mukha.
Kahit na mapatay si Yehan, hindi ito hahabulin ng emperador, dahil ito ay isang patas na kompetisyon, at ang buhay at kamatayan ay nasa panganib ng isa. Boom! Sa ilalim ng titig ng paligid, ang dalawa ay nag-atake at nagbanggaan ng marahas, at ang enerhiya ng espada ay lumipad sa buong langit. Isang figure ang biglang umatras sa oras na ito, at isang agos ng sariwang dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig ng mabaliw. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay pumatay ng daan-daang mga general ng espada. Si Li Qianfeng. Nang makita ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Li Qianfeng. Gayunpaman, nang biglang umatras si Li Qianfeng, ang figure ni Yehan ay sumunod sa kanya na parang isang kidlat, at isang nakakatakot na aura ang bumalot kay Li Qianfeng sa paligid niya, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Li Qianfeng? Noong una ay sinabi mong ang pagpatay sa akin ay hindi mas mahirap kaysa sa pagpatay sa isang aso, ngunit ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na ang pagpatay sa iyo ay mas madali kaysa sa pagpatay sa isang aso. Ang di maipaliwanag na makapangyarihang mga salita ay dahan-dahang lumabas mula sa bibig ni Yehan. Nang si Li Qianfeng ay nasugatan at umatras, ang figure ni Yehan ay sumunod na sa kanya. Ngayon sa arena na ito ay ang pinakamagandang oras para sa kanya upang patayin si Li Qianfeng. Sa pagitan ng langit at lupa, nang marinig ng lahat ang di maipaliwanag na makapangyarihan at ligaw na mga salita ni Yehan, bahagyang nanginginig ang kanilang mga puso, dahil sa mga ligaw at makapangyarihang salitang iyon, nadama nila ang isang lubhang nakakatakot na balak na pumatay na kumakalat sa langit at lupa. Si Li Qianfeng, na nasa huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao, ay hindi mapipigilan si Yehan, na nasa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Si Yehan ay may napakalakas na lakas ng pakikipaglaban. Mukhang papatayin niya si Li Qianfeng. Kabanata 1409. Ang ganitong baluktot na lakas ng pakikipaglaban ay nasa buong lungsod ng imperyo. Bukod sa prinsipe na si Chu Wuya, si Yehan marahil ang isa na lang na mayroon nito. Sa rurok ng jogging, matatalo niya ang isang grupo ng mga master sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Sa ngayon, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng kaharian ng makalangit na tao, at walang presyon sa pagharap sa mga master ng huling yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Lahat ng mga mata ay napunta sa ring, si Li Qianfeng ay biglang umatras, at si Yehan ay sumunod ng malapit, ang kanyang figure ay parang kidlat, ang nakakatakot na espada ay nakalock na kay Li Qianfeng, sa ring na ito, sa pagkakataong ito, siya ay nakalaan na hindi matatalo si Yehan. Mamatay! Bigla, ang espada ni Yehan ay bumagsak patungo kay Li Qianfeng. Ang espadang iyon ay papatay kay Li Qianfeng ng tuluyan. Ang nagyayelong enerhiya ng espada ay nagdulot na ng pagtayo ng balahibo ni Li Qianfeng, at ang mga balahibo sa buong kanyang katawan ay tumayo. Hayop, ako, Li Qianfeng, ay makakaapakan ka sa unang pagkakataon at sa ikalawang pagkakataon. Kung gusto mong patayin ako, nananaginip ka. Nagalit si Li Qianfeng, at ang nakakatakot na aura ng paniniil ay kumakalat ng mabaliw. Sa isang iglap mula sa katawan ni Li Qianfeng, ang mga alon ng kamangha-manghang kapangyarihan ay sumabog, na nagtitipon sa espada sa kanyang kamay sa lahat ng direksyon. Mas malakas ka, mas malakas ako. Ngayon, hahayaan kitang subukan kung ano ang tunay na pagdurog at kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. 30 taon sa Hedong at 30 taon sa Hexi. Ikaw, Li Qianfeng, ay maaaring hamakin ako sandali, ngunit maaari mong hamakin ako. Hindi ako magtatagal magpakailanman. Sa ring, ang liwanag ng espada na ibinagsak ni Yehan sa kanyang kamay ay naging mas makapangyarihan, at ang mabangis na amoy ay kumalat, na nagparamdam sa kanyang espada na parang pag-atake ng Diyos ng kamatayan. Sa ilalim ng takip ng pag-atake na ito, si Li Qian kahit na ang hangin ay malakas, walang pag-asa na mabuhay. Sa sandaling dumating si Li Qianfeng sa kapangyarihan, ang kapalaran ni Li Qianfeng ay nakalaan na. Nang makilala niya ang taong ito, tiyak na mamamatay siya. Walang pakialam si Dao Tong, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay mas malakas pa sa kanya. Ito ay isang figure sa antas ng bulwagan na ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi masusukat sa kaharian. Kaagad, sa ilalim ng mga titig ng mga taong nasa paligid, ang nakakatakot na espada sa kamay ni Yehan ay winasak ang pag-atake ni Li Qianfeng na parang isang sirang kawayan. Ang kamangha-manghang enerhiya ng espada ay bumagsak mula sa tuktok ng ulo ni Li Qianfeng hanggang sa ibaba ng ring, nasa itaas. Sa sandaling ito, ang katawan ni Li Qianfeng ay biglang tumigil, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, ang liwanag sa kanyang mga mata ay mabilis na nawala, ang mga hibla ng sigla ay dahan-daang nawala mula sa kanyang katawan, at pagkatapos, ang puting figure ay bumagsak sa ring sa itaas nito, unti-unting naging isang malamig na bangkay.
Patay na si Li Chenfeng. Nang makita ito, kahit na ang mga nahulaan ang wakas ni Li Chenfeng ay hindi mapigil ang magpakita ng isang ekspresyon ng pagkagulat sa kanilang mga mata. Hindi madali para sa henyo na ito na sikat sa panloob na lungsod na patayin siya, ngunit sa sandaling ito, madali siyang namatay. Sa mga kamay ng isang henyo na nakapasok mula sa isang maliit na bayan. Kaagad, ang mga mata ay nahulog kay Yehan isa-isa. Nang una siyang pumasok sa lungsod ng imperyo, natalo niya ang isang grupo ng mga nangungunang eksperto sa panlabas na lungsod sa loob ng isang araw, at dahil dito ay naging sikat siya sa lungsod ng imperyo at naging isang kilalang figure sa lungsod ng imperyo. Mga henyo, at sa ngayon, ang mga nangungunang henyo sa panloob na lungsod ay wala sa harap niya, mas malalakas sila kaysa kay Li Chenfeng, at pinatay pa rin sila sa harap niya. Hehe, Panginoong Emperador, hindi ka madaling alagad. Mayroon kang kamanghamanghang lakas ng pakikipaglaban, at naunawaan mo pa nga ang intensyon ng espada sa ilalim ng estado ng pagkakaisa. Bukod dito, natatakot ako na hindi niya ibinigay ang kanyang makakaya sa labanang ito. Sa mataas na plataporma, si Haring Li may mahinang ngiti, sinabi niya kay Qin Wu Dao. Nang marinig ito, ngumiti si Qin Wu Dao at walang sinabi, ang pagpatay kay Li Chenfeng, si Yehan ay hindi talaga nagbigay ng kanyang makakaya, kahit man lang ang dalawang mahusay na galaw ng Jin Jili at sining ng espada ng langit, hindi pa ginamit ni Yehan iyon, pinugutan ng ulo si Li Chenfeng, Yehan ginamit lamang ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan. Bukod pa rito, tulad ni Li Chenfeng, hindi sulit ang paggamit ni Yehan ng lahat ng kanyang lakas. Sa ring, pinatay ni Yehan si Li Chenfeng gamit ang isang espada, at ang kanyang kapangyarihan ay nagulat sa paligid, na nagdulot sa mga batang Panginoon sa panloob na lungsod na unti-unting bigyang pansin siya. Ang master na makakapatay kay Li Chenfeng ay karapat-dapat sa kanilang atensyon. Ang mga matang iyon ay nahulog sa binata sa ring, at sa isang pagkalito, maraming tao ang nakaramdam ng isang pakiramdam sa kanilang mga puso. Marahil, sa labanang ito ng 10 dinastiya, ang binata sa ring ay magiging isang dark horse, kahit man lang sa ngayon. Sa ikatlong round ng kompetisyon, walang nakakaalam kung kaya pang mapanatili ni Yehan ang kanyang katayuan bilang isang dark horse laban sa mga henyo ng iba pang siyam na mahusay na dinastiya. Gamit ang kakayahang pumatay kay Li Chenfeng, nagtataka ako kung may pagkakataon bang manalo ang Yehan na ito kung ikukumpara sa mga taong tulad ni Dao Tong, Ku Yuan, at Chu Huazhen. Ang pag-iisip na ito ay sumilay sa isipan ng maraming tao, at kaagad, lahat ng mga mata ay mukhang medyo umaasa. Pinatay si Li Chenfeng, ang taong ito ay talagang nagulat sa mga tao ng higit pa at higit pa. Sa ilalim ng ring, si Zia Hanyu ay nagbuntong hininga, at nang marinig ang kanyang mga salita, si Xiao Yuangang, na nakatayong hindi kalayuan kay Zia Hanyu, ay ngumisi, sinabi, kapag nakilala ko siya mamaya, kailangan ko talagang makipaglaban ng mabuti. Ang taong ito ay nagparamdam sa akin na parang nakita ko si Chu Wuya. Sa oras na ito, matapos mapugutan ng ulo si Li Chenfeng, si Yehan ay sumugod pababa mula sa ring at lumitaw sa tabi ni Mo Feiwo. Kuya Ye, ang iyong espada ay napakaganda kanina, ganyan ang dapat mong gawin sa isang taong tulad ni Li Chenfeng. Sa tabi ni Yehan, tiningnan siya ni Mo Feiwo nang may pagsamba, ang kanyang malalaking mata ay tila kumikislap. Parang mga bituin. Nang marinig ito, hinawakan ni Yehan ang ulo ng babae at nakangiting sinabi, walang anuman ang pagpatay kay Li Chenfeng, ang mga tunay na master ay nasa likuran pa, tulad ni Dao Tong, Ku Yuan, Chu Huazhen, Xiao Yuangang, sila lamang ang makakapatay kay Li Chenfeng. Siya ay isang unang-uring batang eksperto, kung kaya niyang lumaban sa pagkubkob at manalo ng unang lugar, iyon ang kanyang tunay na kasanayan, sayang. Pagkatapos si Chu Wuya ay hindi nakilahok. Matapos sabihin ito, tiningnan ni Yehan ang labanan ni Leng Xingmo. Sa sandaling ito, sa arena na para kay Leng Xingmo, natitiyak na niya ang tagumpay. Kung ikukumpara sa kanya, si Han Sito ay medyo mas mahina pa rin. Ganoon lang, matapos ang halos kalahating isang kapat ng isang oras, ang labanan ni Yehan ay muling dumating, at sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Yehan ay si Chu Huazhen. Tinitingnan ng mga pangalan na kumikislap sa pattern ng aklat noong araw na iyon, ang mga mata ng maraming taong umaasa kay Yehan ay lumiwanag. Kaagad, ang kanilang mga mata ay napunta kina Yehan at Chu Huazhen. Susunod, sina Yehan at Chu Huazhen ay sabay na lumitaw sa ring. Nagkatinginan ng dalawa at nakita si Chu Huazhen na nakangiti, na nagsasabing, Kuya Ye, hinahangaan ko ang iyong lakas, ngunit sa pagtayo sa itaas nito, hindi magpapakita ng awa si Huazhen. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, ikatlong prinsipe, magalang ka. Ito ay isang paligsahan.
Natural, dapat mong gawin ang iyong makakaya. Ito ay paggalang sa iyo at sa akin. Pakisuyong, ikatlong prinsipe. Kabanata 14:10. Kuya Ye, mag-ingat ka. Matapos sabihin iyon, isang malawak na aura ang agad na tumaas mula sa katawan ni Chu Wuzhen, at ang nakakahimok na enerhiya ng espada ay nagwala sa arena. Sa isang iglap, hinugot ni Chu Wuzhen ang kanyang espada, ang hangin at ulap ay biglang gumalaw, at isang gintong liwanag ng espada ang lumitaw sa kalangitan, na gumagalaw na parang isang mabaliw na dragon. Ang espada ni Chu Wuzhen ay parang isang galit na dragon na dumadagindong patungo kay Ye Han, hindi mapipigilan. Nakita ito, ang ekspresyon ni Ye Han ay nanatiling hindi nagbabago. Ang espada ng kahabaan ng buhay ay nanginginig sa kanyang kamay. Kaagad, isang kamanghamanghang kabayo ay sumugod sa langit, at isang liwanag ng espada na puno ng aura ng pagsira sa langit at lupa ay lumitaw mula sa espada ng kahabaan ng buhay ni Ye Han. Sa sandaling lumitaw ang espadang iyon, ang mga mas malapit sa ring ay tila nakaramdam na ang espada ni Ye Han ay makakapanghati sa lupa. Ang lakas ng teknik ng espada. Anong uri ng martial arts ito? Naramdaman ng eksena na ito, nanginginig ang puso ng maraming tao, at ang kanilang mga mata ay napunta sa espada ni Ye Han. Sining ng espada ng langit pagpuputol sa lupa. Nilalayo ng galaw ni Chu Wuzhen, inihampas ni Ye Han ang kanyang espada pababa, at ginamit ni Ye Han ang unang galaw ng sining ng espada ng langit, at ang mapuputing parang nyebe na liwanag ng espada ay biglang pumatay sa maraming tao. Nakita na ang pag-atake ng ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen ay napunit sa isang iglap, ang puting liwanag ng espada ay pamunit sa gintong liwanag ng espada, ang castration ay nagpatuloy ng walang humpay, at patuloy na lumapit sa katawan ng ikatlong prinsipe. Ang eksena na ito ay nagdulot ng pagyayelo sa gwapong mukha ng ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen, at mabilis siyang umatras, ngunit ang pag-atras ni Chu Wuzhen ay mabilis, at ang espada ni Ye Han ay mas mabilis at mas mabangis pa. Sa isang iglap, nakitang walang paraan upang umiwas, ang espada sa kamay ni Chu Wuzhen ay umindayog sa kalangitan. Boom! Ang puting liwanag ng espada ay tumama sa mahalagang espada ni Chu Wuzhen, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog, na itinulak si Chu Wuzhen mula sa ring ng walang anumang paglaban. Gamit ang isang pag-atake, ang ikatlong prinsipe, si Chu Wuzhen, ay napilitang matalo. Nakita ito, maraming tao ang naantig nito, at ang nakakagulat na ekspresyon ay lumitaw muli at muli sa kanilang mga mata. Sila ay kasing lakas ng ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen, ngunit hindi nila mapigilan ang kapangyarihan ng espada ni Ye Han. Maaaring si Ye Han ay pumatay kay Li Qianfeng kanina. Hindi pa nagbigay ng kanyang makakaya. Sa sandaling ito, ang mga taong tulad ni Dao Tong, Ku Yuan, Xiao Yuangang at iba pa ay lahat ay nagmukhang nag-concentrate. Ang binata sa ring ay tila nagiging mas matapang habang lumalaban, at hindi nila nakikita kung saan ang kanyang ilalim na linya. Matapos patayin si Li Qianfeng, at napilitang natalo ang ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen. Sa ilalim ng arena, ang mukha ni Chu Wuzhen ay namumula, itinaas niya ang kanyang ulo, at pinilit ng ngumiti kay Ye Han. Si Kuya Ye ay talagang sapat na ang lakas, naniniwala si Wu Zun. Nang marinig ito, yumukod si Ye Han at sinabi, tinanggap na ng ikatlong prinsipe. Matapos sabihin iyon, ibinalik ni Ye Han ang kanyang espada at ibinalik ito sa talim nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pangalan ni Ye Han at ang pangalan ni Xiao Yuangang ay sabay na lumitaw sa banal na kasulatan noong araw na iyon. Kaya kabilas, lumitaw din ang pangalan ni Xiao Yuangang. Nang makita ito ni Ye Han, huminto siya at patuloy na tumayo sa ring. Sa isang iglap, nakita niya ang isang bugzo ng hangin na sumugod mula sa ilalim ng ring, at pagkatapos, ang magaspang na figure ni Xiao Yuangang ay lumitaw sa harap ni Ye Han. Sa tapat niya, isang kamanghamanghang lakas ng loob na lumaban ay inilabas din mula sa kanya. Hoy, Ye Han, matagal ko nang gustong makipaglaban sa iyo. Mukhang kahit ngayon ay nadama ng pattern ng aklat ang aking lakas ng loob na lumaban sa iyo. Si Xiao Yuangang ay mukhang mapagmataas, na tinitingnan ang lakas ng loob na lumaban sa mga mata ni Ye Han, dahan-dahan niyang hinugot ang sibat sa likuran niya, itinuro sa langit, at sinabing may mapagmataas na ekspresyon, Ye Han, ayaw kong magpaliban, may sibat ako, at may iilang batang Panginoon lamang sa lungsod ng imperyo ang makakapagpigil nito, kung kaya mong basagin ang aking sibat, ako, Xiao Yuangang, ay matatalo. Sinabi ni Ye Han, pagkatapos ay pakituro mo sa akin, Kuya Xiao. Matapos sabihin iyon, nagkatinginan ang dalawa, at may isang mabaliw na lakas ng loob na lumaban na sumabog sa kanilang dalawa. Teknik ng baliw na sibat pagsira sa mga bundok at pagsira sa mga dagat.
Bigla, hinawakan ni Xiao Yuangang ang sibat sa kanyang kamay, sumigaw ng malakas patungo sa langit at lupa, at humiwa pababa patungo kay Ye Han ng mabaliw. Ang espada ng dagat na sumisira sa mundo ay walang silbi, sa ilalim ng pag-atake ng espadang ito, ang lahat ay masisira. Gayunpaman, sa pagharap sa di maipaliwanag na makapangyarihang sibat ni Xiao Yuangang, ang ekspresyon ni Ye Han ay kalmado, at inihampas niya ang espada ng kahabaan ng buhay mula sa ibaba hanggang sa itaas, at ang puting enerhiya ng espada na makakapanghati sa lupa ay muling lumitaw. Gamit ang isang pag-atake, si Chu Wuzhen ay agad na natalo. Sa sandaling ito, sino ang mas malakas at sino ang mas mahina sa pagitan ng teknik ng espada ni Xiao Yuangang at ng teknik ng espada ni Ye Han? Sa pagitan ng langit at lupa, halos kalahati ng mga mata ay nasa kina Ye Han at Xiao Yuangang, ang kanilang mga ekspresyon ay tense, na parang sila ang mga nakikipaglaban sa ring. Boom! Ang pagbanggaan ng patayo at paalang ng mga liwanag ng espada at puting liwanag ng espada, ang isang masa ng mapanirang kapangyarihan ay agad na nagwalas sa mundo mula sa ring, at maging ang mga nakapaligid na mandirigma sa ring ay naapektuhan, at nagmadali silang huminto. Sa oras na ito, sa ilalim ng titig ng lahat, ang matangkad na katawan ni Xiao Yuangang ay biglang umatras ng hakbang-hakbang mula sa ring. Sa bawat pag-atras niya, magkakaroon ng isang pagsabog sa ring. Sa huli, si Xiao Yuangang ay hindi rin nakapagpigil sa espada ni Ye Han at nahulog mula sa ring. Nang makita si Xiao Yuangang na itinulak pabalik mula sa ring ng hakbang-hakbang, sa sandaling ito, ang lahat na nakakita sa eksena na ito ay nagulat, kahit si Xiao Yuangang ay natalo rin, at siya ay natalo ng malinis na parang ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen.